Nakangiting tinanggap ni Treston ang mga pagbati mula sa mga kaibigan. Umuulan ng papuri, mabubulaklak na salita at birthday wishes na sana hindi maubusan ng pera ang kanyang wallet. "Treston, happy birthday!" Wika ni Ben na noon ay sumisiring na sa sobrang kalasingan. "Salamat, Ben!" Wika ni Treston bago ito niyakap. Ilang sandali pa ay naupo si Treston habang pinagmamasdan ang paligid. Iyon ang kanyang ika-20 taong kaarawan na ipinagdiwang niya sa pinakasikat at pinakamamahaling nightclub sa syudad. Talagang puno ng kasiyahan, musika, babae at alak. Bago makapasok sa loob ay dapat may kapasidad kang umorder sa kanilang menu na may nakakalulang presyo. Pero bago iyon ay kakapkapan ka muna ng 2 gwardya. Kukunin ang anumang gadget o delikadong gamit. At syempre, dapat pasok rin ang iyong suot na damit sa kanilang dress code. Ang mga ganitong patakaran ay hindi problema kay Treston, maging sa kanyang mga kaibigan. Tulad na lamang ni Rhoda, na ngayon ay katabi niya sa upuan. Anak ito ng mayor at siguradong kapag hindi siya pinapasok sa club na iyon ay baka matanggalan ito ng business license kinabukasan. Sa harapan naman niya ay naroon si Gray. Ang mga magulang nito ay makapangyarihang negosyante sa construction industry na humawak sa mga naglalakihang hotel at casino building. Marami rin silang foundation at sponsorship upang bumaba ang tax at mapabango ang pangalan nila, hindi lamang sa negosyo, kundi pati na rin sa politika. Si Gabby at Eunice naman ay magkapatid at ang kanilang mga magulang ay talagang napakayaman. Ang kanilang ama ang chairman of the board of directors ng banking group. Kaya naman, buong buhay nila ay hindi nila mararanasang maghirap. At ang birthday boy na si Treston, ang kanyang ama, ang founder at CEO ng nangungunang airline company. Nag-aral siya sa isang close private school kung saan pawang mga mayayaman lamang ang nakakapag-aral. Doon niya rin nakilala si Gabby at Eunice. Natutunan niyang maglaro ng soccer, tennis, horseback riding, diving, fencing at golf. Pagka-graduate sa high school ay nag-aral siya sa napiling universidad. Matalino si Treston, masipag mag-aral simula pagkabata. Ibinigay ng kanyang mga magulang ang lahat ng kanyang pangangailangan at kung anuman ang hilingin niya sa mga ito. Pinakamagandang laruan, pinakamahal na gadget, mga damit mula sa kilalang brand at kung ano-ano pa. Sa edad na 16, niregaluhan siya ng mga ito ng sports car at sa ika-20 taong kaarawan ay sariling bahay naman ang regalo nito sa kanya. Dream come true para sa iba. Ngunit ang buhay ni Treston ay iba kumpara sa kanyang mga kaibigan at kasama. Oo nga't nararanasan niya ang marangyang buhay. Nakakapag-travel kung saan-saan. May mapagmahal na magulang at hindi na problema sa pera. Pwede niyang bilhin anuman ang gustuhin kahit anong oras. Pero, hindi ganito ang buhay niya noon. Hindi siya ipinanganak na mayaman. Pero dahil sa swerte ay para siyang tumama ng ilang daang beses sa loto. Kahit kailan ay hindi niya naikwento sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa bagay na ito. Dahil baka hindi nila maintindihan o kaya naman baka maliitin siya ng mga ito dahil sa kanyang pinagmulan. Tanging si Gabby at Eunice lamang ang nakakaalam ng sikretong iyon. Nagtiwala si Treston sa magkapatid dahil kababata niya ang mga ito. Magkasabay silang lumaki at parang kapatid na ang turing nila sa isa't isa. Noon, mayroon siyang kapatid na babae. "Mag-spin the bottle naman tayo!" Wika ni Rachel na siyang pumutol sa pagmumuni-muni ni Treston. Hawak ng dalaga ang isang bote na wala ng laman. "Baka gusto mong magtago-tagoan tayo pagkatapos." Biro naman ni Gabby. "Rachel, hindi na tayo bata." "Alam ko naman yun, pero gusto kong gumawa naman tayo ng nakakatuwa. Ang boring na kasi dito." "Mag-truth or dare na lang tayo." Suhestyon naman ni Rhoda. "Simple lang naman ang rules ng laro na to. Kapag sa'yo tumapat ang bote, 2 lang ang pagpipilian mo. Sasagot ka o gagawin mo kung ano ang iuutos sa'yo. Kahit anong utos pwede."
Lahat sila ay sumali sa larong iyon bilang katuwaan. Nariyan ang pag-inom ni Treston ng kung ano-anong pinaghalo-halong alak na ginawa ng kanyang mga kaibigan. Si Rhoda, sumayaw sa stage at nag-pole dancing pa. Si Ben, pumayag magpaalipin kay Eunice hanggang matapos ang party na iyon at tatawagin niya pang master ang kaibigan. At ang pinakahuli ay si Gabby. Nagpalingalinga muna si Treston sa paligid habang nag-iisip kung ano ang pwede niyang ipagawa sa kaibigan. Nang biglang pumasok ang waitress, dala ang tray ng mga alak. Maganda ang lahat ng waitress na nagtatrabaho sa nightclub na iyon, lalo na't VIP ang mga kliyente. Ana ang name tag ng waitress na pumasok at talagang maganda ito. Napansin ni Treston na sa tuwing magsiserve ng alak si Ana ay natatameme si Gabby. Marahil ay crush nito ang waitress, kaya naman biglang sumagi sa isip niya kung ano ang gusto niyang ipagawa sa kaibigan. Gabby, simple lang ang iuutos ko sa'yo. Gusto ko, kunin mo ang number ng waitress na si Ana o mas higit pa dun kung pwede. Naghalakhakan ang magkakaibigan bago kinantsawan si Gabby. Sakto namang papalapit na ang waitress sa mesa nila. Biglang tumahimik ang lahat habang inilalagay ng waitress ang inumin sa mesa. Heto ng order nyo. May kailangan pa ba kayo? Nakangiting tanong ng waitress pagkatapos ilapag ang mga baso. Gusto ko sanang malaman ang cellphone number mo, Ana. Pwede mo bang ibigay sa akin? Wika ni Gabby. Muling nagtawanan ang magkakaibigan habang napangisi naman si Treston na animoy nanonood ng pelikula. Pasensya na pero hindi yun kasama sa pinapa-order dito. Nakangiting wika ng waitress. Sanay na ito sa ganoong pakikipag-usap sa mga lasing na customer. Wala bang special menu para sa mga VIP guests? Willing akong magbayad kahit magkano. Sabihin mo lang. Nakangiting wika ni Gabby. Napaatras ang waitress bago muling nagsalita. Kung wala na kayong kailangan, babalik na lang ulit ako mamaya. Wika nito nang bigla siyang hinawakan ni Gabby sa braso. Tinitigan ng waitress ang mga mata ni Gabby bago mariing nagsalita. Bitiwan mo ako. Huwag ka namang magalit. Seryoso ako. Gusto kita at naisip ko na pwede tayong magsaya. Hindi naman kami masamang tao. Pwede tayong mag-road trip, kumain sa labas at mag-pool party. Siguradong mae-enjoy mo yon. Pasensya na pero allergic ako sa chlorine. Wika ng waitress na halatang napipiko na. Walang problema, meron naman kaming jacuzzi. Nakangiting wika ni Gabby. Salamat sa offer mo pero nagtatrabaho ako. Okay lang, bibilhin ko na lang ang oras mo. Magkano bang sweldo mo rito? Ako nang bahala. Pasensya na talaga pero hindi yun ang trabaho ko rito. Tatawag ako ng security kapag hindi ka pa tumigil. Pagbabanta ng waitress sa binata. Pwede ba? Huwag ka nang umarte at magpa-hard to get. Naiinis na wika ni Gabby. Hindi naman siya masamang tao. Pero dahil sa impluwensya ng alak at takot na mapahiya sa mga kaibigan, kaya wala siyang balak na tigilan ang magandang waitress. Ilang sandali pa ay nilapitan niya ang waitress at may ibinulong rito. Kasabay noon ang paghawak niya sa bewang ng dalaga. Parang nagliyab ang mga mata ng waitress sa sobrang galit. Binitiwan niya ang hawak na tray bago ubod ng lakas na sinampal si Gabby. Sira ulo ka ba? Sigaw ni Gabby habang nakahawak sa namumulang pisngi. Iniisip mo ba talaga na palibhasa kaya mong bilhin ang mamahaling bote ng alak ay luluhod ako sa harap mo? At para sabihin ko sa'yo, hindi lahat ng bagay rito sa mundo ay pwede mong bilhin ng pera. Ang kaninang mahiyain at mabait na waitress ay parang nag-transform bilang matapang na babae na handang sumugod sa giyera. Anong nangyayari sa'yo? Hindi ko alam, ganito pala kayo magtrato ng VIP guest. Kung pinahahalagahan mo ang lugar na to, huwag mong pagtataasan ng boses ang kaibigan namin dahil baka kami ang tumawag ng security. Wika ni Ben na noon ay napilitan ng pumagitna sa dalawa. Wala akong iniinsulto, nagsasabi lang ako ng totoo. Lahat ng tao may hangganan.
Kahit sino o saan man sila nagtatrabaho. Kung hindi nyo alam ang bagay na yon, bakit hindi kayo kumuha ng tutor na magtuturo sa inyo? Sigurado namang afford nyo yon. Napatayo si Treston upang pigilan ng waitress. Sa tingin mo, may karapatan kang pagsalitaan kami ng ganyan? Paano ang ordinaryong waitress na katulad mo ay nagagawang magtapang-tapangan? Hindi ka ba naturuan ng maayos? Customer is always right. Napakasimple lang tandaan, di ba? Lalo na kung ang customer ay katulad namin. Ang gagawin mo lang ay ngumiti at sabayan ang trip ng kaibigan namin. Hindi mo pa nagawa. Hindi mo ba alam kung gaano kalaking pera ang ipinapasok namin sa lugar na to? Baka yung 1 taon mong sahod ay kulang pa sa 1 gabi namin dito. Pero sige, kung magsusorry ka sa lahat ng sinabi mo, palalampasin namin to. Wika ni Treston na may halong pagbabanta. Hindi ako magsusorry sa kanya. Siya ang may mali rito. Hindi mo ba nakikita? Pagmamatigas naman ng waitress. Miss, birthday ko ngayon. Nagsasaya kami at ang gusto lang namin ay maging masaya ang lahat pero sinira mo. Gusto mo bang ipaliwanag ko ulit ang kaibahan ng estado natin sa buhay? Tanggapin mo ng kapalaran mo. Mag-sorry ka na habang kinakausap ka pa ng maayos. Bibigyan kita ng malaking tip. Halika na. Wika ni Treston bago hinawakan sa braso ang waitress. Pero sa halip na sumunod ay kumuha ng baso ang waitress at itinapon ang laman noon sa mukha ni Treston. Pagsisisihan mo to. Galit na wika ng binata habang pinupunasan ng mukha. Nagtatakbo naman papalabas ang waitress. Agad kinausap ng magkakaibigan ang manager upang ipatanggal ang waitress na iyon. Reklamo nila ay hindi raw ito marunong makipag-usap ng maayos sa customer. Bago lang siya rito sa nightclub, ako nang humihingi ng tawad sa ginawa niya. Magta3 linggo pa lang siya rito. Pangangatwiran ng manager. Kung hindi nyo siya tatanggalin, mas malaking perang mawawala sa inyo. Namumukhaan ko ang babaeng yon at kapag nakita ko pa siya rito sa susunod na linggo, ipapasara namin ang lugar na to. Pagbabanta ni Treston sa manager upang matapos na ang usapang iyon. Kinabukasan, pinatawag ng manager ang kawawang waitress. Ikaw naman ang may kasalanan kung bakit nangyari ang lahat ng to. Wika ng manager habang iniaabot ang sobre na may lamang pera. Iyon ang una at huling sweldo ng waitress. Alam mo naman sa ganitong industriya, mapaklab o restaurant, ang tingin ng ibang customer ay nasusuhulan nila ang mga waitress. Sana, nginitian mo na lang. Sana mas inisip mo ang matatanggap mong tip na mas malaki pa sa 1 buwan mong sweldo. Sayang ang pagkakataon. Wika pa ng manager na may halong panghihinayang. Ayoko ng pera nila. Mas masarap gastusin tong pinaghirapan ko. At saka, Ana Marie ang pangalan ko, hindi Ana. Wika ng dalaga, sabay lapag ng kanyang name tag sa mesa ng manager. Nang ibigay ang kanyang uniform at name tag ay Ana ang nakalagay. Masyado raw mahaba ang Ana Marie. Mabuti na rin yon dahil hindi naman pala siya magtatagal roon bilang waitress. Napabuntong hininga na lamang si Ana Marie pagkalabas ng gusaling iyon. Saan na lang siya pupunta ngayong wala na siyang trabaho? Maganda si Ana Marie pero hindi tulad ng kanyang itsura. Ay napakalungkot ng buhay ang kanyang kinagisnan. Masakit mang tanggapin pero ang tulad niyang graduate sa bahay ampunan ay hindi matatanggap sa ibang trabaho. Maliban sa pagiging waitress, janitress, dishwasher, at kung ano-ano pang mahirap at pisikal na trabaho. Dahil bagong sweldo ay balak niyang bumili ng grocery at pagkatapos noon, magre-review pa siya. Dahil may practical exam sa kinuha niyang course para maging manikurista. Kailangan niyang makahanap ng trabaho sa lalong madaling panahon. 1 buwan pa lamang ang nakakaraan mula nang ipinagdiwang niya ang 19 na taong kaarawan. Kagagraduate niya pa lamang sa bahay ampunan na kumupkup sa kanya mula noong siya ay 5 taong gulang pa lamang. Nang iniwan niya ang bahay ampunan ay hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip, tuwa at excitement ang umiral sa kanya. Umaasa
na magbabago ang kanyang buhay. Para siyang isang ibon na nakalabas mula sa hawla. Ngunit sa kasamaang palad, walang nakapagsabi sa kanya na ang kalayaan ay may kalakip na panganib. Kailangan niya palang humanap ng sariling pagkain at maging matatag upang mabuhay. Marami pala siyang makakaharap na mga taong pwedeng tumulong o sumira sa kanyang mga pangarap. Dinala si Ana Marie sa bahay ampunan kasama ang nakatatandang kapatid na lalaki. Ang kanilang ina ay lumaki rin sa bahay ampunan kaya walang kamag-anak. Samantalang ang kanilang ama, tinakbuhan ng responsibilidad habang ipinagbubuntis ang bunsong si Ana Marie. Walang trabaho ang kanilang ina at gustuhin mang makapaghanap buhay ay wala namang tumatanggap rito. Bukod sa buntis ay mayroon pang kasamang maliit na bata. Hindi nagtagal ay nawala na ng pag-asa ang kanilang ina. Sa halip na gumawa ng paraan upang sila ay mabuhay, nalulong ito sa bisyo. Kaya naman, lumaki ang mga bata na halos walang makain at madalas namamalimos sila sa lansangan habang ang kanilang ina ay lango sa alak. Naging magkaramay ang magkapatid sa pinakamahirap na sandali ng kanilang buhay. Kahit 1 taon lamang ang pagitan ng kanilang edad, naging responsable ang kapatid ni Ana Marie. May isang pagkakataon kung saan sasampalin sana si Ana Marie ng isa sa kainuman ng kanyang ina. Pero ang sampal na iyon ay dumampi sa mukha ng kanyang kuya matapos nitong humarang at ipagtanggol ang kapatid. 4 na taong gulang pa lamang si Ana Marie, pero ang pangyayaring iyon ay hinding-hindi niya makakalimutan. Hindi niya alam kung ano ang naging dahilan kung bakit ginawa iyon ng kainuman ng kanilang ina. Pero ang ginawang pagtatanggol ng kuya niya ay isang bagay na tumatak sa kanyang puso't isipan. Madalas, nagtatago sila sa ilalim ng kama tuwing gabi upang makaiwas sa mga lasing na matatanda at para hindi na sila mapagdiskitahan ng mga ito. Marahil, magpapatuloy pa ang ganoong buhay ng magkapatid kung hindi dumating ang mga tao mula sa social services. Marahil ang ilan sa mga kapitbahay ang nagsumbong tungkol sa kapabayaan ng kanilang ina. At mula noon, dinala ang magkapatid sa bahay ampunan matapos tanggalan ng karapatan ang kanilang ina bilang magulang. Noong una ay palaging magkasama ang magkapatid. Subalit, muli na naman silang sinubok ng tadhana upang mapataas ang tsansa na sila ay maampon na pagpasyahan ng bahay ampunan na paghiwalayin sila. Ipinadala sila sa magkaibang bahay ampunan dahilan upang mawalan sila ng koneksyon sa isa't isa. Mula noon ay hindi na alam ni Ana Marie kung ano ang nangyari sa kanyang kuya. Pero umaasa siya na sana mas maganda ang kapalaran nito kaysa sa kanya. Mayroon namang umampon sa kanya noon pero hindi nagtagal. Ibinalik rin siya sa bahay ampunan. Sa murang edad, ang mga bata sa bahay ampunan ay tinuturuan na ng mga gawaing bahay. Mayroon silang sinusunod na schedule na dapat sundin. May oras para sa pag-aaral, paglalaro, pagtatrabaho, pagkain at pagtulog. Hindi lang sariling higaan ang dapat linisin, kundi ang buong bahay ampunan. Maglalampaso ng sahig, magpupunas ng mga bintana, maglalaba at magwawalis ng bakuran. Pero ang pinakaproblema sa lahat ay ang paraan ng pagtuturo at parusa na talaga namang nakakatakot. Depende sa pagkakamali mo ang parusang ipapataw sa'yo. Halimbawa na lamang ay kapag nahuling hindi natutulog sa oras ng tulog, papaluin ng ilang beses gamit ang basang tuwalya. Paluluhurin sa munggo o kaya naman ay ikukulong sa madilim na kwarto kapag sumuway o nangatwiran sa mga guro o sa admin ng bahay ampunan. Karamihan sa mga nakasama ni Ana Marie ay puro nang galing sa magulong lugar at pamilya. Kaya naman, noong makagraduate siya doon ay hindi siya nakaramdam ng lungkot. Mabuti na lamang at mayroong programa ang bahay ampunan na ipadala sila sa mga training school at nagre-rekomenda rin ng pwede nilang pagtrabahuhan. Gusto sana ni Ana Marie maging isang veterinaryo dahil mahilig siya sa mga alagang hayop. Sa totoo lang, mas mahal niya pa ang mga ito kaysa sa tao.
Mahirap mang paniwalaan, pero si Ana Marie ay malakas ang loob at may tiwala sa sarili. Hindi siya pumapayag na ibuli ng ibang tao. Siguro ay natutunan niya iyon sa bahay ampunan dahil wala naman siyang ibang kakampi kung hindi ang kanyang sarili. Kung magiging mahina siya ay araw-araw siyang iiyak. Iyon din ang dahilan kung bakit hindi siya nagpatinag sa mga mayayamang customer sa club. Pagkatapos mag-grocery ay umuwi na si Ana Marie sa lumang bahay na galing pa sa gobyerno. Sa sobrang kalumaan, baka kapag lumindol ay gumuho na iyon kasama ang iba pang mga katabing bahay. Kapag umuulan ay tumutulo na sa kisame ang tubig na maitim-itim dahil sa amag. Magpasalamat ka na lang at napili kang mabigyan ng pabahay. Samantalang yung iba, nagtsatsaga sa ilalim ng tulay. Pirmahan mo ng mga dokumento. Mataray na wika ng babaeng mataba kay Ana Marie noong ibigay sa kanya ang mga papeles sa pabahay na iyon. Pinagtsagaan na rin ng dalaga ang lumang bahay kaysa naman tumira sa kalsada. Balak niyang mag-ipon ng pera upang makapagrenta ng maayos na apartment. Pero bago iyon ay kailangan niya munang mag-apply ng trabaho. Dahil pagiging veterinaryo ang kanyang pangarap, naisip niyang mag-apply sa veterinary clinic kahit janitor o utusan. Pero palagi siyang nare-reject. Tatawagan ka na lang namin. Ito ang palaging sagot sa kanya. Sinubukan niya ring mag-apply sa mga beauty salon at maging sa tindahan ng damit. Pero pare-pareho lang ang naging sagot ng mga ito. Karaniwang iniisip ng mga tao na ang tulad niyang lumaki sa bahay ampunan ay malikot ang kamay, sinungaling, manloloko at tanging problema lamang ang dala. Sinuwerte lang talaga siyang matanggap sa nightclub na iyon kung saan maayos ang pasweldo at malaki ang tip. Noong mag-apply siya sa club na iyon, nagkataon na napakaraming tao dahil may sikat na DJ ang pumunta roon. Dahil may itsura naman si Ana Marie, kaya hindi na nagdalawang isip ang manager. Wala nang interview, bigay agad ng uniforme at diretso trabaho na. Ang sabi sa kanya, ia-assist niya lang ang ibang waitress pero nagulat siya nang matanggap ang malaking sweldo para sa isang gabi. Subalit, nawala na ang lahat ng iyon sa isang iglap. Kahit papaano ay pinagsisisihan ni Ana Marie ang nasayang na trabaho. Naisip niya na sana pala ay humingi na lang siya ng sorry at sinakyan ang trip ng lasing na customer. E di sana, hindi siya namumroblema ngayon. Matutulog na sana ang dalaga nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tawag iyon mula sa kaisa-isa niyang kaibigan na si Micah. "Kumusta ka na? Busy ka ba ngayon?" Bungad na tanong nito. "Hindi naman at mukhang matagal akong tambay. Nawalan ako ng trabaho." Napabuntong hiningang wika ni Ana Marie. "Tamang-tama, may nag-offer ng trabaho sa akin sa restaurant. Tuwing Sabado at Linggo lang ang trabaho dahil doon lang maraming customer. Maganda doon tsaka mayayaman din ang customer. Sigurado, malaki magbigay ng tip. Ano, payag ka?" "O sige, susubukan ko." Kinabukasan ay maaga si Micah at Ana Marie sa restaurant upang makausap ang admin doon. "Hans, kunin mo na si Ana Marie. Nagtrabaho yan doon sa sikat na nightclub kaya siguradong sanay na sanay siya sa mga customer ninyo." Nakangiting wika ni Micah. Hindi naman niya nabanggit na wala pang isang buwang nagtrabaho si Ana Marie doon, maging ang dahilan kung bakit ito umalis. "O sige, pumunta ka rito sa Sabado pero part-time lang ha. Mas mababa ng kaunti ang sweldo mo kaysa sa mga regular na waitress. Pero hati-hati na lang kayo sa tip. Tsaka wala ring pagkain. Kapag nakaisang buwan ka na rito, libre na ang pagkain at mas mataas ang sweldo. Basta masipag at maganda ang feedback ng customer." Wika ni Hans bago kinuha ang application form ng dalaga. Napangiti si Ana Marie. Sa wakas, may biyaya ring dumating sa kanya. Pwede siyang maghanap ng trabaho na pang Lunes hanggang Biyernes. Tapos, ang kikitain niya sa restaurant tuwing Sabado at Linggo ang siyang iipunin niya para makapag-aral. Subalit,
Mukhang may ibang plano ang tadhana para sa kanya. Napahikab si Treston matapos ang meeting sa mga investor ng kumpanya. Ngayon, magkakasama silang naghahapunan. Mabuting anak si Treston, pero napagpasya niyang huwag sundin ang yapak ng kanyang ama. Sa halip na maging negosyante, gusto niyang maging isang doktor. Ilang sandali pa ay tumunog ang kanyang cellphone. Dahilan para mapatingin sa kanya ang lahat. "Excuse me," wika niya bago tumayo sa kinauupuan. "Hello Gabi, buti na lang tumawag ka. Nandito ako sa meeting kasama si Daddy. Kanina pa ako inaantok. Treston, pupunta kami sa club mamaya. Gusto mo bang sumama?" "Di ko pa alam. Bahala na." Iyon ang tanging naisagot ni Treston dahil sa totoo lang, naiinis pa rin siya sa waitress na nakasagutan nila noong nakaraan. Hindi niya maipaliwanag pero naiirita siya sa waitress na iyon. Hindi mawala sa isip niya ang mukha nito. Samantalang si Gabi, nakalimutan na ang pangyayaring iyon. Wala lang sa kanya dahil lasing na lasing siya noon. Isa pa ay hindi niya ugaling magtanim ng sama ng loob. "Inis ka pa rin ba sa waitress na sumira sa birthday mo?" Natatawang tanong ni Gabi. "Hindi naman. Natanggal na siya sa trabaho. At saka, sino ba siya para pag-aksayan ko ng oras?" Wika naman ni Treston. "Sa bagay, tama ka naman. Pero sayang, maganda pa naman siya. Kung hindi lang ako lasing, liligawan ko yun ng seryoso. Ganon pa naman ang type ko sa babae. Palaban at may paninindigan." "O sige, hintayin ka na lang namin mamaya." Wika ni Gabi bago ibinaba ang tawag. Babalik na sana si Treston sa mesa kung nasaan ang kanyang mga kamiting. Nang bigla niyang marinig ang pamilyar na boses. Dahilan upang mapalingon siya rito. Naroon ang isang waitress na nakikipag-usap sa customer. Ang parehong waitress sa nightclub. Napangisi si Treston. Sa wakas, makakapaghiganti na siya rito. Marahil ay pinagtagpo talaga sila ng tadhana at hindi niya sasayangin ang pagkakataong iyon. Mula sa kinatatayuan, pinagmamasdan niya ang ginagawa ng waitress. Nagliligpit ito ng mga plato, kukuha ng orders at magdadala ng mga inumin o pagkain sa mga customer. At sa bawat kilos nito, mayroong ngiti sa mga labi. Dahil lumipat ang waitress sa ibang mesa, ay hindi niya gaanong marinig ang sinasabi ng customer. Pero mukhang masaya ang waitress dahil nakukuha pa nitong makipagtawanan. Hindi siya nakikipag-away ngayon pero nagagawa niyang makipaglandian. Naiiritang bulong ni Treston sa sarili. Ilang sandali pa ay tinungo ng waitress ang makitid na koridor nang bigla siyang napahinto upang tulungan ang batang lalaki na umiiyak. Sa tansya niya ay nasa 5 taong gulang pa lamang ito. Lihim na lumapit si Treston upang makita kung ano ang gagawin ng waitress. Naupo si Ana Marie upang patahanin ang bata. Kalmado at malaanghel ang boses nito. "Bakit ka umiiyak?" tanong niya sa bata. "Nadapa ako at ang sakit ng tuhod ko." Wika naman ng bata na patuloy pa rin sa pag-iyak. Kumuha si Ana Marie ng tissue sa kanyang bulsa at pagkatapos ay marahang pinunasan ang sugat ng bata. "Mamaya, hindi na yan masakit. Gusto mo ba? Kwentuhan kita? May alam akong kwento na parang magic. Hindi agad umeepekto pero kung matapang ka, mawawala ka agad ang sakit." "Totoo ba yan?" tanong naman ng bata na noon ay agad huminto sa pag-iyak. "Sige, makikinig ako kung totoo ba yung sinasabi mo." Ngumiti muna si Ana Marie bago muling nagsalita. "Kwento pa ito ng aking knight in shining armor. Kahit bata pa siya, pinoprotektahan niya ang mga inaapi." Nagpatuloy pa sa pagkakwento si Ana Marie. Pero si Treston ay parang estatwang hindi makagalaw. Pamilyar ang kwentong iyon. Ang kwentong siya mismo ang nag-imbento, maraming taon na ang nakakaraan. Mga panahong nagtatago siya sa ilalim ng madilim na kama na puro alikabok
at sapot ng gagamba. At ngayong narinig niya muli ang kwentong iyon ay parang ang mga alikabok ng nakaraan ay umihip sa kanyang mga mata. Dahilan upang unti-unting tumulo ang kanyang luha. Hindi siya makapaniwala sa mga naririnig. Tanging ang kapatid niyang si Ana Marie ang nakakaalam ng kwentong iyon. Ang kwentong paulit-ulit niyang sinasambit bago sila matulog o kapag natatakot ang nakababatang kapatid sa madilim na lugar. Ilang sandali pa ay tuluyan ng huminto sa pag-iyak ang batang lalaki. "Halika na, ihahatid na kita sa mama mo. Baka hinahanap ka na nila." Nakangiting wika ng waitress. "Basta, wag mo sasabihing nadapa ako kasi pagagalitan ako ni mama." Pakiusap ng bata. "O sige, ako nang bahala. Magpapaliwanag ako sa kanya. Basta wag ka nang iiyak ha." Ang mga ngiti sa mukha ni Ana Marie ay napalitan ng inis at galit nang makita niya ang pamilyar na mukha ni Treston. "Sana hindi mo ako sinusundan, kundi pupunta ako sa security para magsumbong." Matapang na wika niya sa binata. Hindi magawang magsalita ni Treston. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga narinig niya kanina. Lasing ba siya o wala lang magawa sa buhay? Naiinis na bulong ni Ana Marie sa sarili. Hindi pa rin siya makapaniwala na muling makikita ang mukha ng isang taong arogante at mayabang, palibhasa may pera at koneksyon. "Sandali lang," wika ni Treston bago hinawakan ang waitress sa balikat. "May itatanong lang ako." Hinawi ni Ana Marie ang kamay ng binata sa kanyang balikat bago ito hinarap. Wag na wag mo kong hahawakan. Wala na tayo sa club. Disenteng restaurant to, kaya pwede ba? Napapalibutan tayo ng kamera at pwede kitang ireklamo ng harassment kapag hindi ka pa tumigil. Pero mali ang iniisip mo." Mahinahong wika ni Treston. Pero sa kabila noon ay naglakad na ang waitress papalayo. Sinubukan niya itong habulin pero nakasalubong nila ang isa pang waitress. "Ana Marie, maraming customer. Nagawa mo pa talagang maghanap ng boyfriend?" Biro nito habang nakatingin sa batang lalaki na noon ay kahawak niya ng kamay. Lalong nagulat si Treston nang marinig ang pangalan ng waitress. Ana Marie ang pangalan niya? Bulong ng binata sa sarili. "Alam mo naman, desperado na akong makahanap ng Prince Charming at naisip ko ako na mismo ang magpapalaki sa kanya." Natatawang biro ni Ana Marie sa kapwa waitress. Balak pa sanang sundan ni Treston si Ana Marie ngunit nabunggo niya ang kasalubong na waitress na noon ay may dalang tray na naglalaman ng maruruming plato. Tumilapon ang lahat ng iyon sa sahig. "Pasensya na sir, hindi ko kayo nakita. At saka, anong ginagawa niyo rito?" Nagtatakang tanong ng waitress. Wala," wika ni Treston bago pinagpag ang damit. Hindi niya magawang tingnan ang waitress dahil noong mga sandaling iyon ay namumuo na ang luha sa kanyang mga mata. Sa wakas ay natagpuan niya na ang kapatid na matagal nang hinahanap. Maraming taon niya nang hinihintay ang pagkakataong ito. Matapos tulungan ang waitress na ibalik sa tray ang platong hindi nabasag, ay agad siyang tumayo. Gusto niyang kausapin si Ana Marie upang magpaliwanag. Gusto niyang masiguro na ito nga ang kapatid niya. Papaano kung ang kwentong iyon ay narinig niya lang sa iba o naikwento ng kanyang kapatid tulad ng ginawa nito sa batang lalaki kanina. Subalit, bago niya pamahagilap si Ana Marie, narinig ni Treston ang tinig ng kanyang ama. Noon niya lamang naalala na mayroon nga pala siyang meeting at responsibilidad sa kumpanya. "Sandali lang dad, may kakausapin lang ako," wika ni Treston bago iginala ang paningin sa paligid pero wala ito roon. Baka nasa second floor," bulong niya sa sarili. "Treston, pwede bang unahin mo muna ang mga kamiting natin? Paalis na sila at ayaw kong may masabi sila sa'yo.
May ibang panahon pa para bumalik ka rito sa restaurant at kausapin kung sino man ang hinahanap mo. Okay, Dad. Wika ni Treston bago sumunod sa kanyang ama. Tama ito. May ibang oras pa para makausap niya si Anna Marie. Natutuwa siyang makita ang kapatid, pero alam niyang galit ito sa kanya dahil sa mga nangyari sa club. Pero kahit magsisi pa siya ngayon ay nangyari na ang nangyari. Pag-uwi ng bahay ay agad dumiretso sa kwarto si Treston. Paano na lang ako magpapakita kay Anna Marie matapos ng mga nagawa ko? Ilang beses nang tumatawag si Gabi pero hindi niya iyon pinapansin dahil iniisip niya si Anna Marie. Marahil ay hindi inis o iritasyon ang nararamdaman niya rito, kung hindi pangungulila. Bakit ba hindi niya agad naisip na kaya hindi niya makalimutan ang mukha nito ay dahil magkapatid sila. Ang mga matang iyon, maging ang korte ng kanyang mukha. Noon ipinagtatanggol ko siya sa lahat, pero ngayon, ako pa ang naging dahilan ng kanyang pag-iyak. Noong mga sandaling iyon ay tuluyan ng tumulo ang luha ni Treston. Mga luha na pilit niyang pinipigilan sa pagpatak mula kanina. Muling bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Mga panahong dinala sila sa bahay ampunan. Papaano sila pilit pinaghiwalay ng mga tao roon upang mapabilis ang pag-ampon sa kanila. Ang sabi sa kanya noon, may umampon na raw kay Anna Marie. Pero siguro ay kasinungalingan lamang iyon para tumigil na siya sa pag-iyak. Mula nang dalhin si Treston sa ibang bahay ampunan ay agad siyang binisita ng mag-asawang mayaman. Wala silang anak, kaya naisip nilang mag-ampon. Si Treston ang bata na kanilang napili. Wala pang isang buwan, iniuwi na si Treston ang bago niyang mga magulang. Tumira sila sa mansyon at namuhay ng marangya. Bata pa siya noon, pero nang tanungin siya ng mag-asawang Buenavides kung ano ang kanyang birthday wish, ay ito ang kanyang naging sagot. Gusto ko pong makita at makasama ang kapatid kong si Anna Marie. Kaunti na lang ang kakainin ko. Pwede kaming matulog sa isang kwarto at saka magpapakabait po ako. Maliit lang po si Anna Marie kaya kaunti lang din siyang kumain. Tsaka mabait din siya. Siguradong magugustuhan niyo rin. Parang kinurot ang puso ng mag-asawa dahil ramdam nila kung gaano kamahal ni Treston ang kapatid nito. Nangako silang hahanapin si Anna Marie, kaya naman nagtanong-tanong sila sa bahay ampunan. At ayon sa mga ito, mayroon ng umampon sa batang babae. Sa edad na 16 ay muling bumalik si Treston sa bahay ampunan upang alamin kung ano talaga ang tunay na nangyari sa kanyang kapatid. Pero ayon sa kanyang nakausap, may bagong pamilya na raw si Anna Marie. Gusto mo bang sirain ang pamilya ng kapatid mo? Kung hindi kayo pinaghiwalay ng bahay ampunan, baka walang umampon sa inyo. Maswerte ka sa pamilya mo, iho, dahil minahal ka nila. Wika ng matandang babae sa bahay ampunan. Totoo naman ang sinasabi nito. Naranasan niyang pagmamahal ng bagong pamilya, maayos ang buhay niya, at kung ganoon rin ang sitwasyon ni Anna Marie, ay ayaw niyang masira iyon. Mula noon ay hindi na hinanap ni Treston ang nakababatang kapatid sa pag-aakalang mayroon na itong maayos at masayang buhay kasama ang bagong pamilya. Kinabukasan, maagang tinungo ni Treston ang restaurant. Hindi siya mapakali at ayaw niya nang maghintay kung kailan ulit sila pagtatagpuin ni Anna Marie. Kaagad niyang hinanap ang manager upang kausapin ito. Dahil araw ng Lunes at maaga pa naman, kaya walang gaanong customer. Sa halip na manager ang humarap sa kanya, isang waitress ang kanyang nakausap. Good morning, hinahanap kong empleyado rito na nagngangalang Anna Marie. Siya ba? Tuwing Sabado at Linggo lang siya nandito. Sabat ng waitress na halatang nagka-interes sa gwapo at mayamang binata. Sa pagkakaalam ko, nag-aaral siya. Wika pa nito. Pwede ko bang mahingi ang cellphone number niya? Pasensya ka na pero hindi kami nagbibigay ng personal information ng mga empleyado. Si Anna Marie bang hinahanap mo? Siguro, hanapin mo na lang siya. Wika naman ng admin na si Hans.
Tumango-tango lamang si Treston bago muling hinarap ang waitress. Pakisabi na lang sa kanya na importanteng magkita kami. Ganito na lang, tatawagan ko siya at kung hindi siya busy, pwede siyang pumunta rito. O kaya naman, ibibigay ko sa kanya ang cellphone number mo. Tumango-tango si Treston sa sinabi ni Hans. Habang idinadial ang number ni Anna Marie, ay nagtanong si Hans. Ano nga palang sasabihin ko sa kanya? Pakisabi, nandito ang kapatid niyang si Treston at hinahanap siya. Napataas ang kilay ni Hans nang marinig ang sinabi ng binata. Ang buong akala niya kanina ay secret admirer ito ni Anna Marie. Maging ang waitress na kaharap nila ay halatang nagulat rin. Kung alam lang niya na kapatid pala ito ni Anna Marie, sana ay hindi siya nagdalawang isip na ibigay ang cellphone number nito. Hello Anna Marie, si Hans to. Pasensya ka na kung maaga akong napatawag. Meron kasing naghahanap sa'yo. Treston ang pangalan. Kapatid mo daw at gusto kang makausap. Nanginginig ang mga kamay na inabot ni Treston ang cellphone. Hello, Anna Marie. Tahimik sa kabilang linya kaya akala niya ay naputol iyon. Pero ilang sandali pa ay nagsalita na ito. Pupunta ako dyan. Hintayin mo ko. Wika ni Anna Marie bago ibinaba ang tawag. Marahil ay nagmamadali ito. Salamat, wika ni Treston kay Hans bago ibinalik ang cellphone. Hindi mapakali si Treston. Namamawis ang kamay sa sobrang kaba. Bawat minuto ay parang katumbas ng isang oras. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto at mula roon ay bumungad si Anna Marie. Nakatitig siya sa mukha ni Treston. Hindi ito magandang biro kung nagbibiro ka lang. Wika ng dalaga. Anna Marie, ako to, si Treston. Ang kuya mo. Naluluhang wika ng binata bago nilapitan ng kapatid. Pinagmasdan ni Anna Marie ang mukha nito na parabang mayroon siyang hinahanap. Tinitigan niya ang nunal nito na noon ay halos matakpan na ng makapal na kilay. Hindi makapaniwala si Anna Marie na ganoon sila paglalaruan ng tadhana. Napatakip na lang sa bibig ang dalaga nang unti-unting bigkasin ni Treston ang pamilyar na kwento. Ang kwentong gawa-gawa nito noong mga bata pa sila. Anna Marie, matagal kitang hinanap. Sorry kung ngayon lang kita natagpuan. Sorry sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Ano ka ba? Pinatawad na kita. Basta wag mo na lang ulit akong iiwan. Matapos ang emosyonal na pagtatagpo na iyon ay naupo sila sa labas ng restaurant upang doon makapag-usap ng maayos. Magkahalong iyak at tawa ang magkapatid. May ilang dumadaan na siguro ay nawiwirduhan sa kanila pero walang pakialam si Treston at Anna Marie. Matagal ka na ring hinahanap ng mga magulang ko, yung mga umampun sa akin. Pero ang sabi nila, mayroon na daw umampun sa'yo. Tumango naman si Anna Marie. Totoo naman yon, may umampun agad sa akin noong itransfer ako sa ibang bahay ampunan. Pero hindi nagtagal, ibinalik rin ako. Pero paano nangyari yon? Nagtatakang tanong ni Treston. Mayroong mag-asawa na walang anak. Sinubukan naman nilang magkaanak pero walang nangyari. Kaya sa huli, naisip nilang mag-ampon sa pagbabaka sakaling hindi masira ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Siguro naisip nila na kung mayroon silang anak ay mabubuo ang masayang pamilya. Noong unay okay naman ang lahat. Itinuring nila ako na parang mamahaling laruan. Minsan, nag-aaway pa sila makuha lang ang atensyon ko. Binibigyan ako ng regalo, ng damit, ng masasarap na pagkain. Pero habang tumatagal, nag-iiba na ang lahat. Laging nag-aaway ang mag-asawang umampun sa akin. Nagsisigawan sila sa kabilang kwarto na minsan nakakalimutan nilang nandun ako. Minsan hindi ako kumakain. Nakakatulog na lang ako sa sobrang gutom. Hanggang naghiwalay sila. Walang may gustong umako ng responsibilidad kaya ibinalik na lang ako sa bahay ampunan. Naluluhang pinagmasdan ni Treston ang kapatid. Awang-awa siya rito.
Papaanong nagagawa ng mga tao na mag-ampon ng walang muwang na bata, paaasahin at pagkatapos ay itatapon na parang laruan. Nagpatuloy sa pagkikwento si Ana Marie na noon ay nakatingin sa kawalan. Noong ibinalik ako sa bahay ampunan, may mag-asawa ulit na gustong umampun sa akin pero sa pagkakataong iyon ay natakot na ako. Ayaw ko nang umasa kaya nagwawala ako at gumagawa ng hindi maganda para hindi nila ko ampunin. Ganoon ang ginagawa ko palagi. Kaya nanatili ako sa bahay ampunan hanggang sa makagraduate ako. Tapos nakapagtrabaho ako sa nightclub kung saan may mga aruganteng lalaki akong nakaaway. Wika nito habang nakatingin kay Treston. Sorry na Ana Marie. Pangako ko sa'yo, hinding-hindi na yun mauulit. Aalagaan kita at ipagtatanggol sa lahat ng mang-aapi sa'yo. Ako yata ang kuya mo. Wika ni Treston bago mahigpit na niyakap ang kapatid. Mabilis na lumipas ang 3 taon. Nakatayo si Treston sa loob ng coffee shop habang pinapanood si Gabby na noon naglalagay ng garland na may nakasulat na congratulations. Huwag ka nang mag-effort, hindi ka rin naman mapapansin ni Ana Marie. Pangaasar ni Treston sa kaibigan. Bakit naman? Kasi bawal. Ako lang ang pwede niyang kausapin. Ang dami-daming nanliligaw sa kapatid ko at hindi pwede, lalo ka na Gabby. Si Eunice, Gray, Ben, Gabby at Rhoda ay naging kaibigan ni Ana Marie mula nung ipakilala siya ni Treston bilang kapatid. Pero bago iyon, humingi muna sila ng sorry sa nagawa nilang pang-iinsulto rito. Ganoon na rin ang mga magulang ni Treston. Minahal at itinuring nila na parang tunay na anak si Ana Marie. At ngayon nga, balak nilang sorpresahin si Ana Marie dahil kagagraduate lang nito sa veterinary school. Si Treston ang nagrenta ng coffee shop na iyon kasama ang kanyang mga kaibigan. Nang dumating si Ana Marie kasama si Micah na noon ay kagagraduate lang din, ay tuwang-tuwa sila sa sorpresang iyon. Pero mas nagulat ang lahat nang yakapin at halikan ni Gabby si Ana Marie. 1 taon na pala silang lihim na magkasintahan. Ana Marie, huwag kang mag-alala. Ngayon ang pinakamagandang timing para malaman ng lahat. Siguradong hindi ako papatayin ni Treston dahil maraming witness. Hay nako, ewan ko sa kapatid ko. Sa dami ng lalaki sa mundo, ikaw pa ang napili. Natatawang wika ni Treston. Nagtawanan silang lahat. Tunay ang kasiyahang nararamdaman ni Ana Marie noong mga sandaling iyon dahil wala na siyang mahihiling pa. Kasama niya na ang kanyang pamilya at tunay na mga kaibigan. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mo kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.